الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa na namang magandang araw para sa atin upang magbigay tayo ng ilang mga paalala at kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin yung mga pagbabawal patungkol sa pagdarasal o salah na karamihan sa mga Muslim ay hindi binibigyan ng pagpapahalaga ang bagay na ito. At aking itatalakay sa pagkakataong ito particularly kung ano ang sinasabi ng batas ng Islam o Sharia ang sinumang pumasok sa masjid pagkatapos kumain ng bawang o sibuyas. But of course mga kapatid ay hindi lamang tumutukoy sa bawang o sibuyas ang yung sinasabi dito, bagkus yung anumang masangsang na amoy na nagdudulot na makadisturbo o kaya ay nagbibigay ng sabihin nating hindi magandang bunga sa mga kapatid natin nagdarasal kapag siya ay tumabi o kapag siya ay kasamang magdasal. At meron siyang taglay na amoy, hindi lamang mula sa bawang o sibuyas, bagkus sa anumang bagay, katulad na lamang ng amoy ng kilikili o hininga o di naman kaya'y amoy ng paninigarilyo. Bilang panguna, sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. O mga angka ni Adam, sa tuwing kayo ay magsasagawa ng salah, ay maging malinis kayo at magsuot ng mga malilinis na kasuotan bilang pantakip sa inyong aura. At kumain kayo at uminom mula sa mga malilinis na ipinagkaloob ng Allah sa inyo, at huwag kayo magsayang sa pamagitan ng pagiging mapag-aksaya. Katiyakan ng Allah ay hindi niya naibigan ang mga mapag-aksaya sa pagkain, sa umiinom, at sa iba pa. Ngunit ang ayan na ito, bibigyan natin ng particular yung patungkol sa unang nabanggit na ito ay patungkol sa inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsuot ng anumang sabihin natin damit na ito'y maganda, magarat, malinis sa pagsagawa ng tinatawag na pagdarasal natin. So, batay dito, sa ayan na ito, in-encourage tayo ng Islam batay sa sinabi ng Quran, dapat ang isang nagdarasal ay kailangan malinis ang kanyang pananamit, ika nga. So, kabilang sa kalinisan ay kailangan hindi magkakaroon ng masangsang na amoy o nakadisturbong amoy, ika nga, nakapinsalang amoy, ika nga. Ang sabi ni Jabir radiyallahu an, Man akala hadhihi shajarata yani athawm fala yaqribanna masjidana. Ang sugo ng Allah ay nagsabi, sino mang kumain ng sibuyas at bawang, ilayo ninyo siya sa amin o ilayo ninyo siya sa masjid at manatili sa kanyang bahay. Ayon sa salaysay na naitala ni Muslim, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Man akala min hataini shajarataini fala yaqribanna musallana fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu an-nas. Sino mang kumain ng sibuyas o bawang, huwag siyang palapitin sa aming masjid sapagkat ang mga anghel ay napipinsala sa anumang nakapipinsala sa anak ni Adan.
Isang araw ng Biyernes, si Umar bin Khattab ay nag-aaral sa mga tao at kanyang sinabi, Ayyuhan nas, takuluna shajarataini la arahuma illa khabithataini, hadha al-basala wa thuma. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha wajada rihahuma min ar-rajuli fil masjidi amara bihi fa ukhrija ila al-baqi' faman akalahuma falyumtihuma tabakan. O mga tao, kayo ay kumakain ng dalawang bagay na sa palagay ko ito ay nagmula sa masamang halaman, sibuyas at ang bawang. Nakita ko ang sugo ng Allah nang mapansin niya ang amoy na ito na nagmula sa isang lalaki sa masjid. Inatasan niya itong lumabas at pumunta sa al-Baqi'. Sinumang nagnanais kumain ng mga bagay na ito, hayaang lutuin niya ang mga ito hanggang sa mawala ang amoy nito. Maaari rin natin maibilang dito mga kapatid, yung mga taong pupunta sa masjid, pagkagaling sa kanilang mga trabaho, nang may di ka nais-nais na amoy na nagbumula sa kanilang mga kilikili at midyas. At iba pa. Higit na maalala rito, yung mga taong humihit-hit ng sigarilyo bago pumunta sa masjid at abalahin ang mga sumasamba sa Allah, taong man o mga anghel, sanhin ng masamang amoy na dulot ng kanilang paninigarilyo. So, mga kapatid, tandaan natin, but of course, patungkol sa sibuyas at saka sa bawang, ang hatol dito ng mga ulama, ito ay tinatawag na makruh. Di ka nais-nais na gawin, ika nga. Pero of course, ay pinakamainat talaga na batay sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wag tayong lumapit sa masjid, wag tayong magsala, ika nga, na meron tayong mga amoy na katulad ng mga nabanggit. Kung ang bawang nga at ang sabihin natin ang sibuyas ay ipinagbawal sa atin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na magsala o kaya lumapit sa masjid na mayroon tayong amoy na ganun, papaano pa kaya ang mas malala kaysa rito na hindi naman kinakain? Katulad na naman ng paninigarilyo. So, higit lalong tinatawag na di ka nais-nais, ika nga. So, mga bagay na ito ay dapat malaman natin at dapat isabuhay natin. At gayon din sa mga taglay nila, ang amoy sa kilikili ay talaga namang kapag ikaw ay nakasama magdasal na sa tabi mo ay mayroong amoy na kilikili, subhanallah, ay talagang mawawala ang concentration mo sa pagdarasal. Mawawala ang kahinahunan sa pagdarasal dahil ang atensyon mo ay andoon sa papaano ika nga pigilan huminga dahil sa masangsang na amoy na dulot na nagmula sa iyong katabi. So dito mga kapatid, upang sa hindi natin maantala at hindi natin mabigyan ng sabihin natin na ikaw nga di ka nais-nais na sa ating kapwa na nagdarasal at lalo na sa tinatawag ng mga anghel, so dapat ay iwasan natin ito. Okay? At turuan natin ang mga kapatid natin sa sinuman na nagkaroon o mayroong ganitong uri ng amoy habang sila nagdarasal o di naman kayo lumapit sa masjid. Okay? Sa pamamagitan ng pagbahagi sa kanila. So, na marahil hindi nila alam kung ano yung rules dito. Marahil hindi nila alam kung ano yung pamantayan dito patungkol sa bagay na ito. So, inshallah mga kapatid, naway nagbibigay sa atin ng kunting aral at paalaala sa ang bagay na ito, inshallah. So, maraming salamat. Allahu a'lam. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.